Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright. Magandang araw sa inyo muli mga kababayan, no? At ito ngayon ay pag-uusapan natin at gagawa ng komentaryo at ating pag-uusapan ng video galing sa channel ni PH TV. Alright, so ito na nga mga kababayan, sabi nga po dito, no? Chinese Admiral tumangging magpadala ng karagdagang warship sa West Philippine Sea. Xi Jinping napahiya. Alamin natin nga mga kababayan, no? Pero syempre bago ang lahat, don't forget to subscribe sa channel ni PH TV. Nandiyan sa ibaba ang full video link. I-click nyo lang po at i-subscribe at supportan natin ang kanyang mga video uploads. At syempre shoutouts muna tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat po sa inyo. At kung kayo ay bago pa lang, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Bueno, wag na natin patagalin to. Umpisahan na natin. Let's go! Iniulat na isang source na tumanggi umano ang isang Chinese admiral na magpadala ng karagdagang navy ship sa West Philippine Sea matapos mag-request ang isang opisyal ng Communist Party na dagdagan pa ang naval asset ng PLA Navy sa nasabing karagatan. So bakit kaya sila magdadagdag ng navy ship, no? Tinanggihan ni People's Liberation Army Navy Admiral Sun Jianggu na magpadala ng karagdagang barko sa West Philippine Sea upang hindi lalong tumaas ang tensyon sa lugar at maiwasan isang direktang komprontasyon sa US Navy. Well, tama naman, no? Kung magpapadala sila ng maraming navy ship dyan or sa West Philippine Sea, magkakaroon talaga ng tensyon. Okay, so kung mapapansin niyo, no, hindi dumalapit talaga, no, itong mga gray ship, no, ng China at ng Pilipinas. Laging nasa malayong distansya lang yan, no. Pero netong mga nakaraan, talaga namang pag nagkakaroon tayo ng mga resupply mission, makikita natin, no, na halos napakalapit ng gray ship ng China. Diba? So, posibleng magkaroon talaga ng tension pagka yung mga gray ship po nandiyan dyan na po, no. At sa isang maliit na pagkakamali, no, napakalaking problema po niyan. Idinagdag niya na sapat na umano ang mga barkong nakadeploy ngayon sa West Philippine Sea at naniniwala din ang nasabing Chinese Admiral na hindi mapapantayan ng Pilipinas ang kasalukuyang pinagsamang lakas ngayon ng PLA Navy at Coast Guard sa pinag-aagawang karagatan. Grabe, barko pa lang nung Chinese militia nila, isang katerban Diba parang doon pa lang hindi na aabot yung bilang ng barko ng Philippine Coast Guard no, diba? Kaya nga ngayon talaga namang nakikita natin na yung pagsusumikap ng ating gobyerno, no, na mapalakas ang ating Philippine Coast Guard o sandatahang lakas at mapalakas yung depensa natin, no, diyan sa West Philippine Sea. Ngunit sinabi naman ng ilang analista na posibleng iniiwasan lang ng mga matataas na Chinese military official na magkagulo sa West Philippine Sea dahil isang pagkakamali lang umano ng kanilang mga sundalo siguradong magkakagyera sa pinagtatalunang karagatan. Yun yung sinasabi natin, no? Malaking gulo yun. Iniulat ito matapos sinabi na isang opisyal ng Philippine Coast Guard na ipagpapatuloy ng gobyerno ng Pilipinas ang non-military approach nito sa mga gagawing resupply mission ng bansa para sa mga tropang nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang National Task Force for the West Philippine Sea na pinamumunuan ni National Security Advisor Eduardo Año ay naniniwala na mas mabuting gumamit ang bansa ng mga supply boat at hindi mga barko ng Navy o Coast Guard upang maiwasan ang pagtaas ng tensyon sa pinag-aagawang karagatan. Sinabi naman ni Jay Tariela sa isang interview sa media na ayaw nilang patasin pa ang tensyon at i-provoke ang sinuman maging sa China o iba pang mga claimant countries. Nais din umanong patunayan ng Pilipinas ng pagsasagawa nito ng mga maritime mission ay naaayon sa international norm.
Sinabi ni Tariela ng PCG at mga journalist na sumali sa pinakahuling misyon ay nakita ang 38 barko mula sa China Coast Guard at Chinese Maritime Militia malapit sa Ayungin Shoal. May 5 barko ng CCG, 5 barko mula sa PLA Navy at 28 maritime militia vessel ang nakita rin sa lugar. Diba kung titignan natin parang overkill diba? Sinabi sa report ng ilan sa mga barko ay nagsagawa ng mapanganib na maneuver habang isang barko ng CCG ay gumamit ng water cannon laban sa isang Philippine supply boat na nagdadala ng pagkain para sa mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Ayon kay Jay Tariela, ng water cannon na ginamit ng Chinese Coast Guard ay maaaring magpakawala ng high pressure na tubig at maaari umunong mawasak nito ang supply boat, ngunit kalaunan ay nagawa nitong makalusot sa mga barko ng China. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na sinubukan umunong gamitin ng pinakabago at modernong fighter jet ng Estados Unidos na F-35 ang bagong landing facility ng Pilipinas sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Sinabi sa report na bahagi umano ito ng inisyatiba ng Estados Unidos at Pilipinas upang mapabuti ang interoperability at mapalakas ang kakayahan ng dalawang bansa sa gitna ng pagtaas ng tensyon ngayon sa West Philippine Sea. Ayon sa Department of Defense ng Estados Unidos, nagpadala ang US Navy ng 6 na F-35C sa Pag-asa Island noong nakarang araw upang subukan ang bagong pasilidad ng Pilipinas sa nasabing lugar. Sinabi naman ng ilang eksperto na inaasahan nila ng Amerika ay magpapadala ng iba pang mga asset o sandata sa Pilipinas upang paghandaan ang matagal nang pinaplanong pagsalakay ng China at kontrahin ang mga ginagawang agresibong aksyon nito sa West Philippine Sea. Iniulat ito matapos nagbanta ang China laban sa mga hakbang na gumawa ng isang hiwalay na Code of Conduct para sa South China Sea matapos ihayag ni Pangulong Marcos na sinimula ng gobyerno ang pakikipag-usap sa iba pang mga claimants upang bumuo ng mga bagong patakaran sa lugar. Sinabi ni Pangulong Marcos na tinanong ng gobyerno ang iba pang mga claimants sa South China Sea tulad ng Vietnam at Malaysia tungkol sa posibilidad na gumawa sila ng kanilang sariling Code of Conduct nang hindi kasama ang China. Yun no? Kumbaga tatablahin nila yung China no? Kasi nga yung China, no? Parang wala silang pakialam. Parang gumagawa rin sila ng sarili nilang batas dyan sa South China Sea, no? Anya na nasa kalagitnaan tayo ngayon ng pakikipagnegosasyon sa sarili nating Code of Conduct dahil sa kasamaang palad ay medyo mabagal ang binubuong Code of Conduct sa pagitan ng China at ASEAN. Hindi kasi papasok yung gusto ng China. Kaya't gumawa umano ang gobyerno ng Pilipinas ng inisyatiba upang lapitan ang iba pang mga bansa sa ASEAN na kung saan mayroong umiiral na territorial conflict tulad ng sa Vietnam at Malaysia na gumawa ng sarili nating Code of Conduct. Hindi naman malinaw kung paano makakaapekto ang iminungkahing hiwalay na Code of Conduct sa mga claimants sa Southeast Asia sa gitna ng patuloy na ginagawang pag-uusap upang bumuo ng parehong kasunduan sa pagitan ng China at ASEAN. Ang 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea o DOC ay walang anumang probisyon na nagpapataw ng sanksyon sa mga bansang lalabag sa kasunduan at bigo din itong pigilan ang mga ginagawang agresyon ng ibang mga claimants sa pinagtatalunang karagatan. Alright,
So yan mga babae, no? Kayo ano masasabi ninyo dito sa balita na to? I-comment down nyo dyan sa ibaba at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.